Ang kwento ng Ibong Adarna. Nooy may isang kahariang tinatawag na Brokenshire. Ito'y pinamumunuan ni Haring Paras, kasama ng kanyang tatlong anak na sina Don Aiso, ang panganay Don Celso, ang pangalawa at Don Carmo. Ang bunso na pawang mga prinsipe ng nasabing kaharian. Isang gabi na nag-inip si Haring Paras. Nang magising ang hari, siya'y nagsimulang maratay sa karamdaman. Ipinayo ng mga manggagamot na ang tanging awit lamang ng Ibong Adarna na matatagpuan sa Bundok Tabor ang siyang makakapagpapagaling sa sakit ng hari. Mga mahal na prinsipe, kailangan ko kayong makausap na mahal na hari. Ano po yun, mahal na hari? Mga anak, kailangan yung makuha ang Ibong Adarna dahil ang tanging awit lang nito ang makapagpapagaling sa aking karamdaman. Unang nagtangka si Don Aiso. Ako ang unang sasabak sa misyon ng paghuli ng Ibong Adarna. Ngunit siya'y nabigo. Nang marating niya ang Piedras Platas, ang punong tinitirhan ng Ibong Adarna, ay nahimbing siya sa awitin ng naturang ibon. Di sinasap na yang naiputan siya ng ibon at siya'y nanigas at naging bato. Sunod na nagtangka si Don Celso, ngunit nangyari din sa kanya ang sinapit ni Don Aiso. Sinapit ni Don Juan ang landas patungong Bundok Tabor. Mukhang hindi nagtagumpay ang aking mga kapatid. Tanging ako na lamang ang pag-asa ng kaharian. Nasalubong niya sa daan ang isang matandang ermitanyo na nagpayo sa kanya kung paano mahuhuli ang Ibong Adarna. Magandang umaga sa inyo, Don Carmo. Saan po kayo mapupunta, mahal na prinsipe? Sa Piedras Platas, doon sa Bundok Tabor, para kunin ang Ibong Adarna. Don Carmo, may ipapayo po ako sa inyo. Para makuha ang Ibong Adarna, pagdating niyo po sa dapuan ng Ibong Adarna, sugatan niyo po ang inyong kamay at patakan niyo ng katas ng prutas ang inyong sugat para mapanatiling gising kayo. Ay, hulog ako! Nilabanan ni Don Carmo ang Ibong Adarna. Nagtagumpay sa paghuli si Don Carmo sa Ibong Adarna at bumalik na rin sa dati ang kanyang dalawang kapatid.